ating sama-samang pagninilay sa salita ng Diyos dito sa ating Lectio Divina. Ako po, si Sister Banji. Naman po si Sister Lo. Happy Easter po sa inyong lahat. Nasa panahon pa tayo ng Pasko ng muling pagkabuhay. Sana po patuloy pa rin nating ipinagdiriwang ang mahalagang panahong ito ng Easter. Opo, ang pagkabuhay na mag-uli ng ating Panginoon ay bahagi na ng ating buhay bilang mga Kristiyano. Ito ay ating nararanasan araw-araw. Paano mo naman nasabi yan, Sister Banji? Diba? Bawat sandali tayo ay nakararanas ng pagmamahal. At bilang tanda ng pagmamahal ay merong sakripisyo. At kung mayroong sakripisyo, makakaranas tayo ng kamatayan. Ang lalim naman yan, Sister Banji. At syempre po, kung may kamatayan, may buhay. Bahagi yan ang ating pagninilayan ngayon. Kaya, antabayanan po ninyo ito mga kaleksyo. Okay po, ihanda na natin ang ating sarili sa pakikinig sa salita ng Diyos. By the way, nasa ika-77 episode na tayo dito sa ating Lectio Divina. Isang napakalaking biyaya na magkasama tayo muli sa pagninilay ng salita ng Diyos. Simulan natin ito sa isang panalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mapagmahal naming Ama, maraming salamat po sa bagong buhay na ipinagkaloob mo sa amin sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus. Sa panahong ito ng Easter, inaanyayahan mo po kami tanggapin ang dulot mong kaligtasan sa pamamagitan ng pagpapakasakit, pagkamatay at pagkabuhay na manguli ng iyong anak na si Jesus. Manatili nawa ang kapayapaan, ang pag-ibig, pag-asa at bagong buhay na aming nakamtan kay Jesus na muling nabuhay. Sa gitna ng digmaan, kaguluhan at kawalan ng pag-asa. Nawa, sa liwanag ng iyong banal na Espiritu, ay maunawaan, maisabuhay at maibahagi namin ang katotohanan ito nang ayon sa iyong kalooban. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong anak mo na nabubuhay at nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama At ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ngayon po ay pagninilayan natin ang katuruan ng ating Panginoon sa Ebanghelyo mula kay San Juan, chapter 14, verses 15 to 21. Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos at dadalangin ako sa Ama at bibigyan niya kayo ng ibang Paraklito upang manatili sa piling ninyo magpakailanman. Ang Espiritu ng katotohanan na di matatanggap ng daigdig sapagkat di siya nakikita o nakikilala man. Nakikilala ninyo siya sapagkat nananahan siya sa inyo at suma sa inyo. Hindi ko kayo iiwang mga ulila, ako'y babalik sa inyo. Kaunting panahon na lamang at hindi na ako makikita ng daigdig. Subalit ako ay inyong makikita, sapagkat buhay pa ako at kayo naman ay mabubuhay. Sa araw na iyon ay makikilala ninyo na ako'y suma sa Ama ko at kayo ay suma sa akin at ako ay suma sa inyo. Ang nagtataglay ng aking mga utos at tumutupad sa mga ito ay umiibig sa akin at ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama at siya ay iibigin ko at ipapahayag ko sa kanya ang aking sarili. Ang Ebanghelyo ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Alam mo, Sister Banji, very inspiring para sa akin ang mensahe ng Ebanghelyo. Biro mo, sinabi ng ating Poong Hesus, hindi ko kayo iiwang mga ulila. Namamaalam siya noon sa kanyang mga tagasunod, ngunit sa gitna ng kanilang pagkaligalig, ay binigyan niya ng kasiguruhan na hindi niya sila pababayaan. Oo nga, it's really encouraging. Diba? Kalimitan, mahirap. O nga isa sa ating mga mahal sa buhay ay maalis. Diba? Lalo na sa ating mga Pilipino na sa ating kultura ang close family ties. At gusto natin, kasama natin ang ating mga mahal sa buhay till death do us part. Diba? Totoo yan. Yun bang feeling mo na parang ayaw mo nang mawalay sa mga mahal mo sa buhay?
Pero kung may assurance na tatawag sila lagi, kahit na malayo, panatag ang loob mo. Mawalay man tayo sa kanila. By the way, Sister Vanji, you mentioned that Easter is a daily event. Anong karanasan mo tungkol dito? Yes. Alam natin na ang pagiging Kristiyano ay pagiging tagasunod ni Kristo. Ang ating Panginoong Jesucristo ay nagkatawang tao. Dinanas niya ang pinakamatinding uri ng pagkakasakit at kamatayan sa krus upang iligtas tayo sa sala. Ipinapakita niya na ang pagmamahal ay may kaakibat na sakripisyo. Tayo rin, araw-araw ay nasusakripisyo at kahit papaano ay nais nating maipadama ang tunay na pagmamahal. Oo nga, no? At dahil ang tunay na nagmamahal ay marunong magsakripisyo at mag-alay ng kanilang sarili para sa minamahal. Ito ang ipinamala sa atin ng ating Panginoon. Nagsakripisyo siya at namatay upang makamtan natin ang buhay na walang hanggan. Nabanggit mo ang kamatayan. Meron din tayong tinatawag na pagkamatay sa sarili at nararanasan natin yun. Tuwing tinatanggap natin ang ating mga kahinaan at kasalanan. Ngunit, kung ikinakumpisal natin ang mga ito at iniaalay natin sa Diyos, napapalapit tayo sa Kanya. Nasisiguro ko, kung kaisa na tayo ni Kristo, makakaranas din tayo ng kagalakan ng bagong buhay na mula sa kapatawaran ng kasalanan, pagbabagong anyo at pag-asa dulot ng Kanyang muling pagkabuhay. Opo, ang misteryo Pascual na pinagdaanan ng ating Poong Hesus ay nangyayari araw-araw. At kung tatanggapin natin ang paanyaya na isabuhay ito, tiyak na maipapahayag natin na si Kristo ay buhay dahil nararanasan natin at nadama natin. Nakasama natin siya tuwina. Di ba? Nabanggit din sa Ebanghelyo ang tungkol sa Paraklito. Sabi ni Jesus, dadalangin ako sa Ama at bibigyan niya kayo ng ibang Paraklito upang manatili sa piling niyo magpakailanman. Teka, ano nga bang ibig sabihin ng Paraklito? Paraklito, ang Espiritu Santo. Ang ating tagapagtanggol. Siya ang Espiritu ng katotohanan. Nangako sa Jesus na dadalangin siya sa Ama at bibigyan niya tayo ng tagapagtanggol upang manatili sa atin tuwina. Good news, diba? Wow, talagang magbibigay kasiyahan ito sa mga taong may taimtim na pananampalataya sa Diyos. Imagine, sa lahat ng pagkakataon, meron tayong tagapagtanggol. At tulad ng nabanggit ko na, sinabi ni Jesus, hindi ko kayo iiwang mga ulila, ako'y babalik sa inyo. Ito ay nagpapatotoo na ang Diyos, si Jesus na nagkatawang tao, ay laging sumasa atin. Siya ay buhay. Totoo yan. Siya ay buhay sa mga taong nagtitiwala at naniniwala sa Kanyang mapagmahal na presensya. Sa mga pusong bukas sa Kanyang panawagan na magbalik loob sa kabila ng kasamaan, ng kasakiman, karahasan, kawalan ng katarungan. Yes, napakaganda pagnilayan ang karanasan ng mga taong tumutugon sa panawagan ni Jesus na magbalik loob. Para sa kanila, si Jesus ay buhay. Siya ang kanilang pag-asa sa gitna ng matinding pagsubok. Siya ang ilaw sa kanilang pagtahak sa kadiliman. Bilib ako dyan. Patuloy ang pagpapahiwatag sa atin ng Diyos na buhay sa lahat ng pagkakataon, sa ating paligid, sa ating mga karanasan, sa mga sakramento na ating tinatanggap araw-araw, sa mga katuruan ng simbahan. Totoo po yan. At higit sa lahat, siya ay buhay at nangungusap sa atin sa kanyang mga salita sa Biblia. Buhay din siya sa kanyang mga tagasunod na patuloy na nagpapahayag ng salita ng Diyos at nagbabahagi ng kanilang karanasan sa pagmamahal at walang hanggang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Yes, buhay siya at nais niyang mamuhay sa atin. Siya ang pinagmumulan ng ating kapanatagan, kapayapaan,
pagmamahal at kagalakang dulot niya sa atin at sa lahat ng sumasampalataya sa Kanya. Alam niyo ba, may habilin si Jesus sa atin. Ang nagtataglay ng aking mga utos at tumutupad sa mga ito ay umiibig sa akin. At ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama at siya ay iibigin ko at ipapahayag ko sa kanya ang aking sarili. Mga kapatid, ito po ang paanyaya sa atin ni Jesus. Tupdin ang kanyang mga utos. Ibigin siya at iibigin tayo ng Ama. Ipapahayag niya ang kanyang sarili sa atin at alam natin na si Jesus ay patuloy na nagpapahayag ng kanyang sarili sa Biblia, lalo na sa Ebanghelyo. Kaya sana po ay ugaliin nating magbasa at magnilay ng kanyang mga salita sa Ebanghelyo. Yes, si Jesus ay buhay. Makipag-usap tayo sa Kanya sa ating panalangin at sa ating pagbabasa at pagninilay ng salita ng Diyos. Ngayon po ay pakinggan na natin ang sharing sa Ebanghelyo ng ating mga guests na sina Michael Chico at Althea Cane mula sa Pasay City. Sila po ay mga kabataang miyembro ng Poland Youth Bible Group. Ilagay natin ang ating mga sarili sa presensya ng Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amang Diyos, ipadala mo po ang iyong banal na Espiritu. Tulungan mo po kaming magnilay sa iyong salita ng may pananampalataya. Itanim ito sa aming puso ng may pag-asa at isabuhay ito ng may buong pagmamahal ayon sa halimbawa ni Kristong anak mo na nabubuhay kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Ang pagbasa ng Ebanghelyo ayon kay San Juan. Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos at dadalangin ako sa Ama at bibigyan niya kayo ng ibang paraklito upang manatili sa piling nyo magpakailanman. Ang Espiritu ng katotohanan na di matatanggap ng daigdig sapagkat hindi siya nakikita o nakikilala man, nakikilala ninyo siya sapagkat nananahan siya sa inyo at sumasa inyo. Hindi ko kayo iiwang mga ulila. Ako'y babalik sa inyo. Kaunting panahon na lamang at hindi na ako makikita ng daigdig. Subalit, ako ay inyong makikita sapagkat buhay pa ako at kayo naman ay mabubuhay. Sa araw na iyon ay makikilala ninyo ako, sumasama ako at kayo'y sumasa akin, at ako ay sumasa inyo. Ang nagtataglay ng aking mga utos at tumutupad sa mga ito ay umiibig sa akin. At ang umiibig sa akin ay ibigin ng aking Ama at siya ay ibigin ko at ipapahayag ko sa kanyang aking mga sarili. Ang Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Manahimik tayo sandali at pagnilayan ang nabasang Ebanghelyo. Ang aking napiling bersikulo na nakaantig sa aking puso ay ang bersikulo 18. Hindi ko kayo iiwang mga ulila, ako'y babalik sa inyo. Para sa akin, kahit maikli lamang ang bersikulong ito, ito ay may malalim na kahulugan at may malalim na gustong ipaiwatig ang Panginoon para sa atin. Na kahit kailanman ay hindi niya tayo hahayaang mag-isa, basta tayo ay mananampalataya lamang sa Kanya at patuloy lamang tayong manalig sa Panginoon. Bilang isang estudyante at isang scholar, marami rin akong napagdaanan na pagsubok at problema. Ngunit kahit sandali ay hindi ko naisip na ako'y nag-iisa lamang. Dahil iniisip ko lamang na laging nandiyan ang Panginoon na nakagabay sa akin at nakaantabay sa anumang oras. Basta't piliin ko lamang na manalig sa Kanya, siya ang bahalang gumawa ng solusyon
at manalig lamang ako sa Kanya at hindi ko na kailanman may isip na ako'y mag-isa. Sa tulong din ni Sister Banji at iba pang mga taong gumagabay sa akin, mas naintindihan ko na hindi lang ganito ang purpose ko sa buhay. May malalim pang kahulugan kung bakit ako nandito sa mundo at mas malalim na kahulugan kung bakit nangyayari ito at napagdadaanan ko ang mga problemang ito. At ang natutunan ko pa sa bersikulong ito ay dapat hindi lang tayo basta nagbabahagi ng mga salita ng Diyos, kundi dapat ibinabahagi din natin sa ibang tao nang sa ganun ay makilala din nila ang Panginoon at mas maunawaan nila kung bakit may mga problemang kailangan natin kaharapin. Sa kabuuan, ang bersikulong ito ay hindi lamang basta nakaantig sa aking puso. Ito ay may malalim na kahulugan at malalim na pinahiwatig sa atin ng Panginoon na kailanman ay hindi tayo magiging mag-isa basta tayo manalig lamang at manampalataya sa Kanya. Ikaw ba, Althea, sa mga bersikulong ito, ano ba dito ang nakaantig sa iyong puso? Ang napili ko at nakantig sa akin, Michael, ay ang versikulo 21. Ang nagtataglay ng aking mga utos at tumutupad sa mga ito ay umiibig sa akin. At ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama at siya ay iibigin ko at ipapahayag ko sa kanya ang aking sarili. Bilang isang estudyante at panganay na anak, madalas kong maramdaman na di sapat yung kakayahan ko para makita ng iba yung mga ginagawa ko. Kaya nakakaramdam ako ng kakulangan sa aking sarili. Sa pagninilay ko sa versikulo 21, napagtanto ko na hindi pala nakabase ang pagmamahal ng Diyos sa kung gaano ako kagaling o sa kung gaano lamang ang aking maibibigay. Sa halip, mas mahalaga ang pagsunod ko sa Kanya at pagbubuti ko sa pag-aaral at bilang isang panganay na anak. Sa pamamagitan ng pananampalataya ko at pagdalo ko sa Bible meeting, mas naramdaman ko ang pagmamahal niya. Sa marahil ito yung nais na iparating niya sa akin na sa simpleng pagsunod at pagtanggap ko sa Kanya, mas mararamdaman ko ang tunay na pagmamahal niya. At pagpapatuloy ko ang pagninilay sa mga salita ng Diyos at upang magabayan niya ako at maaari ko rin ipahatid sa ibang mga natutunan ko ng mga salita ng Diyos. Sa ating pagtatapos, manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo na ang iyong salita ang maging taglaw sa aming landas. Nawa ang kapangyarihan nito ang magbigay lakas sa amin upang mamuhay kami bilang iyong anak at tunay na saksi ng iyong pag-ibig. Amen. Jesus, daan, katotohanan at buhay. Kaawaan mo kami. Sa ngalan ng Anak Ama, Ama, ng ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat, Michael at Althea, sa inyong sharing. Alalahanin natin na mahal tayo ng Diyos at hindi niya tayo iiwan. Nawa ipagpatuloy ninyo ang pag-aaral at pagninilay ng salita ng Diyos upang maging gabay ninyo ito sa inyong pagtahak sa landas ng buhay. Maraming salamat din po sa inyong lahat na patuloy na sumusuporta sa aming misyon sa Bible Ministry. Pagpalain nawa kayo ng ating Panginoon. At sa mga nais pang tumulong, maaari po kayong mag-deposit sa mga sumusunod na bank account. Alaala po namin kayo sa aming panalangin. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mapagmahal naming Ama, maraming salamat po sa iyong paggabay at sa lahat ng biyaya na patuloy mong ipinagkakaloob sa amin. Maraming salamat po sa dulot mong kaligtasan sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus. Maging sensitibo nawa kami sa iyong mapagmahal na presensya sa lahat ng pagkakataon at maibahagi nawa namin ang bagong buhay, pag-ag, kapayapaan at kagalakan dulot sa amin ng pagkabuhay na muli ng iyong anak na si Jesus. Sa tulong ng iyong banal na Espiritu, ipinauubayan namin sa iyo, O Ama, ang mga nawawalan ng pag-asa, lalo na ang mga may sakit, ang mga nagdurusa, ang mga biktima ng digmaan at mga kalamidad.
ang mga naliligaw ng landas, ang aming mga mahal sa buhay, at ang lahat ng higit na nangangailangan ng iyong awa at habag. Gabayan mo po ang aming Santo Papa Leo XIV, ang mga pinuno ng simbahan at ng mga bansa, ang mga media practitioners, ang aming mga donors, ang aming mga taga-subaybay, at ang lahat ng nananalig sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong anak mo na nabubuhay at nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan Sa ng ngalan ng Ama Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, muli maraming salamat po. Lagi nating alalahanin, Mahal tayo ni Lord, purihin siya ngayon at magpakailan. See you next first Wednesday of June at 6 p.m. Here in this FB page and YouTube.